Minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid na nagdurusa at umaasa. Malugod namin kayong tinatanggap sa sagradong sandaling ito ng pananalangin. Ngayon, sama-sama tayong lalapit sa paanan ng ating mapagmahal na ina, ang ina ng laging saklolo, ang makapangyarihang tagapagkalag ng mga buhol sa ating buhay. Sa ating pagkakaisa, itataas natin ang isang taus-pusong panawagan upang kalagin niya ang bawat tanikala ng pagkakautang na gumagapos sa atin at buksan ang mga landas ng kasaganaan na matagal nang nakasara. Kung ikaw ay naririto ngayon dahil sa bigat ng iyong mga pasanin, kung ang iyong puso ay pagod na sa pag-aalala, at kung ang iyong kaluluwa ay uhaw na uhaw sa isang himala, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Nandito tayo bilang isang pamilya, pinagbubuklod ng pananampalataya, at buong pusong nagtitiwala na ang maawaing pamamagitan ng ating mahal na ina ay magdudulot ng kalayaan, kaginhawahan, at panibagong pag-asa sa ating lahat. Nauunawaan namin ang bigat na iyong dinadala. Nakikita namin ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa mga utang na patuloy na lumulobo. Ang kahihiyang nararamdaman sa tuwing kinakapos at ang pangamba para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kinikilala namin ang sakit ng pusong nasusugatan dahil sa mga saradong pinto ng oportunidad, ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng pakikibaka, at ang unti-unting panlalamig ng pananampalataya dahil sa tila walang katapusang pagsubok. Para sa iyo na nawalan ng trabaho, sa iyo na may karamdamang nagpapahirap, sa iyo na ang tahanan ay ginugulo ng mga alitan, at sa iyo na nararamdamang nakatali sa isang sitwasyong hindi na makausad, ang panalangin ito ay para sa iyo. Ang bawat buntong hininga mo, ang bawat luhang tahimik na pumapatak, ay isang panalangin naririnig ng ating ina. Hindi kanya hinuhusgahan, bagkus, niyayakap kanya sa kanyang habag at inihahanda na ang saklulong iyong hinihintay. Bago tayo magpatuloy sa ating mataimtim na paglalakbay sa panalangin, inaanyayahan namin ang bawat isa na isabuhay ang ating pananampalataya sa isang simpleng paraan, bilang tanda ng iyong pagtitiwala at pagbubukas ng iyong puso sa himala. Mangyaring iwan sa comment section ang mga katagang ito. Ina ng laging saklolo, kalagin mo po ang mga tanikala sa aking buhay. Amen. Ang bawat komento ay nagiging isang butil sa ating rosaryo ng pag-asa, isang munting ilaw na nagpapatibay sa ating nagkakaisang panawagan. At upang patuloy tayong maging bahagi ng kadena ng panalangin ito, mag-subscribe sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ay hindi lamang isang pag-click, kundi isang pangako na mananatili tayong magkakasama sa paglalakbay na ito. Pinalalakas ang isa't isa at sama-samang sinasaksihan ang mga kababalaghang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Simulan na natin ng may pusong bukas at nagtitiwala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buong pagpapakumbaba, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, mga kapatid, pasukin natin ang unang yugto ng ating panalangin. Ang unang misteryo ng pagsusumamo, ang pananampalatayang nagbubukas ng mga landas. Sa sandaling ito, pagnilayan natin ang ating kalagayan, ang pakiramdam na tila napapaligiran tayo ng mga pader na hindi natin kayang wasakin, ang mga pintong sarado saan man tayo kumatok. Marahil, ang pananampalataya mo ay pagod na, ang iyong pag-asa ay nanlalamig na. Ngunit dito mismo, sa gitna ng kadilimang ito,
inaanyayahan tayo ng ating ina na muling magtiwala. Siya ang tala sa umaga na nagbabadya ng bagong pag-asa. Ang pananampalataya, kahit sinliit ng butil ng mustasa, ay sapat na upang ilipat ang mga bundok ng ating mga problema. Sama-sama nating hawakan ang kamay ng ating ina at hayaan siyang gabayan tayo pabalik sa liwanag ng pagtitiwala. Hilingin natin sa kanya ang pananampalatayang hindi natitinag, ang pananampalatayang nakakakita ng daan kahit sa gitna ng kawalan. Sa ngalan ng pananampalatayang ito, itaas natin sa Ama ang panalangin itinuro mismo ng kanyang anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O aming ina ng laging saklolo, aming mapagmahal na tagapamagitan, masdan mo po kami, ang iyong mga anak, na nagmamakaawa sa iyong paanan. Tingnan mo ang aming mga kamay na nakatali, ang aming mga paa na mabigat sa paglakad dahil sa mga tanikalang bakal ng aming mga utang. Dinudulog namin sa iyo ang bawat sentimong aming pinagkakautangan, ang bawat pangakong hindi namin matupad, at ang bawat araw na ginugugol namin sa pag-aalala. Kalagin mo, o Ina, ang bawat buhol ng aming mga suliraning pampinansyal, ang buhol ng mga pautang na may malalaking interes na tila walang katapusang lumulobo, ang buhol ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa, ang buhol ng kakarampot na kita na hindi sumasapat sa pangangailangan ng aming pamilya, ang buhol ng mga biglaang pagkakasakit na umuubos sa aming munting ipon, ang buhol ng mga negosyong nalulugi at mga pangarap na hindi umuusad. Ang mga buhol na ito, mahal na ina, ay hindi lamang kumikitil sa aming kabuhayan, kundi unti-unti ring sumasakal sa aming kapayapaan, nagdudulot ng alitan sa aming tahanan, at nagnanakaw ng kagalakan sa aming mga puso. Iyong mga maawaing kamay lamang ang makapagbibigay lunas sa amin. Huwag mo kaming pabayaan sa gitna ng unos na ito. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Sa bawat aba Ginoong Maria na aming idarasal, isinasa mo namin na ang iyong mga kamay ay kumilos upang kalagin ang aming mga gapos. Sama-sama tayong manalangin. Dito, taimtim na dasalin ang 10 aba Ginoong Maria habang ninilay-nilay ang misteryo. O mahal na ina, pagkatapos ng aming pagsusumamo, buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos mo ang biyaya ng kasaganaan sa aming mga buhay. Wasakin mo ang mga pader na humaharang sa aming pag-unlad. Ituro mo sa amin ang mga bagong oportunidad. Akayin mo kami sa mga taong may mabubuting puso na handang tumulong. At bigyan mo kami ng karunungan upang pamahalaan ng wasto ang bawat biyayang aming matatanggap. Gawin mong daan ng biyaya ang dating daan ng pagdurusa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala sa kanila. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang misteryo ng pagsusumamo, ang paghilom ng mga sugat ng kalooban. Nauunawaan natin, mga kapatid, na ang mga buhol ng utang ay hindi lamang sa papel nakasulat o sa bangko nakatala. Ang pinakamasakit na buhol ay ang mga nakatali sa ating puso at kaluluwa. Ito ang buhol ng takot na bumubulong sa atin sa gabi, ang buhol ng kahihiyan na nagpapayuko sa atin sa harap ng iba, at ang buhol ng pagkabalisa na nagnanakaw ng ating kapayapaan. Ang kahirapan ay nagdudulot ng mga sugat na hindi nakikita. Ang sugat ng pagdududa sa sariling kakayahan, ang sugat ng panlalamig ng pananampalataya, at ang sugat ng pakiramdam na tayo ay nag-iisa at pinabayaan. Sa misteryong ito, isusuko natin sa ating ina ng awa ang lahat ng sakit na ito. Siya ang manggagamot ng mga pusong wasak, ang aliw ng mga nagdadalamhati. Hayaan nating ang kanyang mapagmahal na kamay ang humaplos at maghilom sa bawat sugat na dulot ng ating mga pasanin.
Sa pagtitiwalang ito, itaas nating muli ang ating mga puso sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon, sa bawat aba Ginoong Maria na ating bibigkasin, isinasamo natin sa ating ina na kalagin ang mga di nakikitang tanikala na pumipigil sa atin. O aming ina, nang laging saklolo, ikaw na nakakakita sa mga luhang hindi ipinapakita, ikaw na nakakarinig sa mga daing na hindi kayang isatinig, dinggin mo po ang aming panawagan. Ang bigat ng aming mga utang ay nagdulot ng kadiliman sa aming kalooban. Huwag mong hayaang ang mga buhol na ito sa aming kalooban ang maging hadlang sa pagtanggap namin ng biyaya ng iyong anak. Kaya't buong pagpapakumbaba kaming nagsusumamo. Kalagin mo, o ina, ang buhol ng takot na gumagapos sa aming isipan at pumipigil sa aming sumubok muli. Kalagin mo ang buhol ng kahihiyan na nagpapabigat sa aming mga balikat at nagtatago sa amin sa dilim. Kalagin mo ang buhol ng pagkakasala at pagsisisi dahil sa mga maling desisyong nagawa namin sa aming kagipitan. Kalagin mo ang buhol ng kawalan ng pag-asa na nagpapadilim sa aming mga puso at bumubulag sa amin sa mga pagkakataong kaloob ng Diyos. Kalagin mo ang buhol ng pag-iisa, ang pakiramdam na walang nakauunawa at walang karamay sa aming pakikibaka. Kalagin mo ang buhol ng galit at hinanakit sa aming sitwasyon na nagiging lason sa aming espiritu. Bawat isa sa mga buhol na ito, o ina, ay isinusuko namin sa iyong mga kamay. Pakiusap, palayain mo kami sa mga ito upang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon. Habang taimtim nating dinarasal ang 10 aba Ginoong Maria, hayaan nating ang bawat pagbati sa ating ina ay maging isang sinag ng liwanag na tumatago sa kadiliman ng ating kalooban. Palitan mo, o ina, ang aming takot ng matibay na pagtitiwala. Palitan mo ang aming kahihiyan ng panibagong dangal bilang mga anak ng Diyos. Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga pusong nababalisa at hilumin mo ang mga sugat ng nakaraan. Gawin mo kaming malaya, hindi lamang sa utang na material, kundi sa lahat ng gapos na pumipigil sa aming paglago sa kabanalan. Naway ang kalayaang ito ay maging daan upang kami ay maging mas mabuting lingkod ng Diyos at kapwa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala sa kanila. Tayo ngayon ay pumapasok sa ikatlong misteryo ng pagsusumamo, ang pagpapabilis ng mga himala sa mga bagay na imposible. Mga kapatid, nauunawaan namin na may mga pagkakataong ang ating mga pangangailangan ay hindi na makapaghihintay. Marahil ay may hawak kang sulat na nagsasabing, kailangan mo ng bayaran ng isang malaking halaga bukas, o isang pamilyang nanganganib na mapaalis sa tinitirhan, o isang karamdamang biglang lumala at nangangailangan ng agarang lunas. Sa mga sandaling tila wala ng oras at wala ng pag-asa, sa mga sitwasyong sinabi na ng mundo na imposible, doon natin pinakakailangan ang makapangyarihang pamamagitan ng ating ina. Siya ang reyna ng mga apostol, ang dalubhasa sa mga gawaing tila walang solusyon. Sa misteryong ito, isusumamo natin hindi lamang ang tulong, kundi ang mabilis na pagkilos ng langit. Hihilingin natin sa Kanya na pabilisin ang biyaya, na gawing posible ang imposible, at ipakita sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng panahon o ng anumang balakid. Sa pananabik sa agarang saklolo, sama-sama nating itaas ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O aming ina ng laging saklolo, reyna ng mga himala, pakinggan mo po ang aming apurahang panawagan. Huwag mong hayaang malunod kami sa kumunoy ng aming mga problema. Pakiusap, kalagin mo ngayon din ang buhol ng mga utang na may taning na nagbabanta sa aming kapayapaan. Kalagin mo ang buhol ng sakit na bigla ang dumapo at nangangailangan ng agarang lunas na hindi namin kayang tustusan. Kalagin mo ang buhol ng mga legal na kaso at mga banta na naglalagay sa aming kinabukasan sa alanganin. Pabilisin mo, O Ina, ang iyong tulong. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Habang taimtim nating dinarasal ang 10 Aba Ginoong Maria, taniyan, isinasamo natin na bawat butil ay maging isang hakbang ng anghel na nagmamadaling dalhin ang ating kahilingan sa paanan ng Diyos. Hayaan mong ang aming pananampalataya ay maging daan upang ang iyong mga kamay ay kumilos ng may bilis at kapangyarihan. Buksan mo, O Ina, ang mga pinto na matagal nang nakasara. Magpadala ka ng mga taong tutulong sa amin sa hindi inaasahang paraan. Gawin mong daan ng biyaya ang mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Ipakita mo sa amin na sa'yo walang imposible. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala sa kanila. Ating pagnilayan ngayon ang ika-4 na misteryo ng pagsusumamo, ang nagpapalayang kapangyarihan ng banal na krus. Mga minamahal na kapatid, matapos nating isumamo ang mga material na pangangailangan, akayin tayo ngayon ng ating ina sa paanan ng krus ng kanyang anak. Dito sa sagradong lugar na ito, makikita natin ang pinakamatinding buhol na kinalag para sa sangkatauhan, ang buhol ng kasalanan at kamatayan. Ang krus ay hindi simbolo ng pagkatalo, kundi ng sukdulang tagumpay. Ang bawat patak ng dugo ni Jesus ay may kapangyarihang hugasan ang ating mga pagkakamali, wasakin ang bawat sumpa, at palayain tayo sa lahat ng uri ng pagkaalipin, maging ito man ay espiritual o material. Ang ating mga utang, mga sakit, at mga takot ay maliit na bagay lamang kung ihahambing sa walang hanggang kapangyarihan ng pagtubos ni Kristo. Si Maria, na buong tapang na tumayo sa tabi ng krus, ang nagtuturo sa atin kung paano yakapin ang kapangyarihang ito at angkinin ang tagumpay na para sa atin. Sa kapangyarihan ng krus, sama-sama nating idalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O mahal na ina, na tumayo sa paanan ng krus, isinasamo namin sa iyo na ipaabot mo sa amin ang nagpapalayang biyaya na dumaloy mula sa mga sugat ng iyong anak. Talagin mo ang bawat buhol ng kasalanan sa aming buhay na nagiging hadlang sa pagdaloy ng biyaya. Talagin mo ang mga buhol ng mga minanang sumpa o negatibong ugnayan na gumagapos sa aming pamilya. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, palayain mo kami sa lahat ng espiritual na hadlang sa aming kasaganaan. Habang dinarasal namin ang 10 Aba Ginoong Maria, hayaan nating ang bawat dasal ay maging isang pagyakap sa nagliligtas na krus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala sa kanila. At ngayon, mga pinakamamahal na kapatid, narating natin ang huling yugto ng ating sama-samang pagsusumamo, ang ika-5 misteryo, ang pagpapahid ng banal na espiritu para sa panibagong simula. Matapos nating isuko ang ating mga buhol at hilingin ang paglaya,
Ngayon naman ay isinasa mo natin ang biyaya upang mamuhay sa kalayaang iyon ng may dangal at kabanalan. Sapagkat ano ang saysay ng isang bukas na pinto kung hindi natin alam kung paano lumakad sa bagong landas na inihanda ng Diyos? Ano ang halaga ng kasaganaan kung wala tayong karunungan upang ito'y gamitin para sa kanyang kaluwalhatian? Kaya sa misteryong ito, hihilingin natin kay Maria, ang kabiyak ng Espiritu Santo, na ipamagitan tayo para sa isang bagong Pentecostes sa ating buhay. Isusumamo natin ang banal na Espiritu na bumaba sa atin. Bigyan tayo ng kalakasan upang talikuran ang mga lumang gawin ng pag-aalala at bigyan tayo ng banal na patnubay sa bawat desisyon na ating gagawin mula sa araw na ito. Sa pag-asam sa bagong buhay na ito, muli nating itaas ang ating panalangin sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O aming ina ng laging saklolo, ngayong kinalag mo na ang aming mga tanikala. Huwag mo kaming iwanang nag-iisa sa aming paglalakbay. Ipanalangin mo na isugo ng Ama ang banal na Espiritu sa amin. Ang Espiritu ng karunungan upang mapamahalaan namin ng may kabanalan ang bawat biyayang ipagkakaloob sa amin. Ang Espiritu ng kalakasan upang hindi na kami muling magapos sa takot at pag-aalinlangan. Punuin mo kami ng iyong liwanag upang maging mga sulo kami ng pag-asa para sa iba. Habang dinarasal natin ang 10 aba Ginoong Maria, hilingin natin ang mga kaloob na ito. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga walang nakakaalala sa kanila. O aking ina, aking reyna, ina ng laging saklolo, sa pagtatapos ng aming pagsusumamo, buong pagpapakumbaba at pagtitiwala naming iniaalay ang aming mga sarili sa iyo. Itinatalaga namin sa iyong kalinis-linisang puso ang lahat ng kung sino kami at anuman ang aming tinataglay. Ang aming nakaraang puno ng sakit, ang aming kasalukuyang puno ng pagsubok, at ang aming kinabukasang puno ng pag-asa. Tanggapin mo kami, O Ina, at ilagay mo kami sa ilalim ng iyong banal na manto ng proteksyon. Yakapin mo kami sa iyong mga bisig na laging handang umampon. Huwag mong hayaang maligaw kami sa mga landas ng mundo. Hawakan mo ng mahigpit ang aming mga kamay at akayin mo kami palapit sa iyong anak na si Jesus. Mula sa araw na ito, kami ay iyong-iyo. Ikaw ang aming gabay, aming lakas, at aming pag-asa. Sa bawat sandali ng aming buhay, ipagtanggol mo kami, tulungan mo kami, at huwag mo kaming pababayaan kailanman, aming mapagmahal na ina. At ngayon, bilang pagtatapos, itaas natin ang ating mga puso at tinig sa ating reyna sa pamamagitan ng panalangin nagbibigay pugay sa Kanya. Sama-sama nating dasalin. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbuhuntungang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pinta kasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Amen. O aming ina ng laging saklolo, taos puso kaming nagpapasalamat. Salamat sa iyong pakikinig, sa iyong pag-unawa, at sa iyong walang sawang pagmamahal. Naniniwala kami na ang aming mga panalangin ay dininig na, at ang iyong makapangyarihang mga kamay ay kumikilos na upang kalagin ang bawat buhol sa aming buhay. Hinding-hindi mo kami pinababayaan. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang ating sama-samang paglalakbay sa panalangin ay nagtatapos dito. Ngunit ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay ngayon pa lamang nagsisimula.
Manatili tayong matatag sa pag-asa. Kung ang panalangin ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at lakas, inaanyayahan ka naming ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o sino mang alam mong pasandin ang bigat ng mga pagsubok. Ang pagbabahagi ng panalangin ay isang gawa ng pag-ibig at awa. Huwag din kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga personal na intensyon at pasasalamat sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay aming isasama sa aming patuloy na dalangin. Upang lalo pang tumibay ang ating kadena ng pananampalataya, mag-subscribe sa ating channel. Dito, makakatagpo kayo ng iba pang makapangyarihang panalangin na gagabay at magpapala sa bawat aspeto ng inyong buhay. Naway ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen.